ng kanilang barangay ay pagpaparami ng mga bakawan or mangrove areas. Kasi yung mga mangroves, ito yung nagsisilbing parang nursery ng mga maliliit na isda. So kapag dumami yung mga mangroves or yung mga bakawan, dadami rin yung mga isda. Ba't po ninyo naisip yun gawin? Malaking tulong po sa amin yun. Unang-una na po, protection namin yan sa dalawang. Bukod sa proteksyon laban sa storm surge, dahil sa mga bakawan, mas dumami rin daw ang isda at iba pang lamang dagat sa kanilang lugar. Pagbabaklad ang estilo ng pangingisda ng mga taga-Orani. Naglalatag sila ng mga lambat na magsisilbing trap ng mga lamang dagat at saka ito hahanguin. Nandito po tayo ngayon sa gitna ng dagat sa mga baklad. Baklad po. Ano po ito? Nilagay na po natin ng gabi pa lang, ganyan. Stay po yan. Hindi po namin inaalis yan. Dire-diretso po. Tapos, kukunin lang natin yung parang net. So, sana may nahuli yung baklad nila. Tingnan natin. So, iaangat lang po natin, Iangat Kap. lang po natin. O, sige. Sandali lang po, Kap. Wait lang! Ang alon dito! So, ang titingnan dito yung sa ilalim, yung Opo, net. Titingnan ko lang may tali po, may tali. Driver si ma'am. Nakita ko na. So, ang gagawin, Itataas lang po natin. itataas lang natin to. Baka mabigat to. Sige po. Baka may pating! Okay, ito na po. Walang laman! Ay, hindi meron. Balbabaros. Mga maliliit. Ayan, ayan ang mga isda. Yes, ma'am. Ano itsura? Anong laman? May pangulam na. paki- Ala, may malaki! Patulong tol, patulong. Anong tawag dyan? Balabaros. Balabados? Balabados. Parang il? Malaking igat. Parang may malaking igat. Ang haba! Dalawa ata ang haba. Ang laki. Tay, ako tay. Ayungan mo! Takas! Subutan. Huwag na! Ulitin na wala! Huwag ka matakas lahat! Natakasan man kami ng madulas na malabanos, nakahuli naman kami ng mga alimango, hipon at isdang dapa. Ang pambato nilang luto rito, sweet and sour crabs with soft-shelled shrimp. Tutunawin muna ang butter sa mainit na mantika. Perfect po ng lasa ng crabs tapos may butter. Pagkatapos, igigisa ang bawang at sibuyas. Igigisa rin ang siling labuyo at bell pepper. Talagang galit kayo sa sili ah. Ang daming sili ah. Ang bell pepper manamis-namis po yan, lalo na kung red bell pepper. Tapos, ano na susunod? Kapag nag-caramelize na ang mga ginisang sangkap, pwede nang isama ang ating mga alimango. Ay, grabe, ang taba! Sobra kataba! Sus Mariosep, grabe! Mabilis lang naman maluto ang crab eh. Kasi basta nagpalit na ng kulay yan, luto na yan. Grabe yung mga taba nito, mami ah. Good luck sa puso ko, sabi ng puso ko. Patay kang bata ka, sabi ng Sababalatan ko. Oo, naku, Diyos ko. But wait, there's more mga kapuso dahil lalagyan pa natin ng hipon ng ating niluluto. Todo na po natin yung mga cholesterol. Ay, parang ano ito? Mga luno, soft-shelled shrimp ang tawag dito. Yung malambot yung kanyang yung kanyang shell. Pagkatapos, titimplahan ito ng tomato ketchup at brown sugar. Pagkalipas ng ilang minuto, pwede na itong tikman. Alright! Luto na ang specialty ni Mami Nora. Sweet and sour crabs with soft-shelled shrimp. Huwag na nating patagalin yan. Seafood mula sa dagat ng Orani, tikman na natin. Medyo kinakabahan ako ang kainin ito kasi Diyos ko, nakita kong puro aligi talaga to. Yung sauce niya, orange na orange, alam mo talagang aligi siya talaga. Ang sarap! Grabe! Grabe! Lasang-lasa mo yung butter, garlic, tapos yung aligi. Grabe, makasalanan.
Hindi ko masyadong malasahan yung ketchup, which is actually good kasi balancing-balanse lang yung timpla ni Mami. Iba talaga kapag fresh yung crab. Ang dali niyang himayin. Ang hipon niya, hindi mo na kailangan balatan. Kasi soft-shelled siya. Nung niluluto, sabi ko, naku, baka ma-overpower nung sweet and sour sauce, yung linamnam ng alimango. Pero hindi. Balancing-balanse lang yung lasa. Ini-enhance lang niya yung lasa mismo ng crab. Tsaka panalo. Panalo yung sauce. I love it! Sunod naman naming titikman ang isa pa sa mga nahuli naming isda, ang isdang dapa. Isisigang namin ito sa palapat o yung bunga ng mangrove. Tikman ko muna yung sabaw, ha? Yung asim niya parang sinigang sa bayabas. Ganon yung peg niya. Yung isdang dapa, kailangan himayin nyo rin siya. Pero relatively madali naman siyang himayin. Okay naman. Ano ba yung lasa nun? Masyado siyang malambot. Para siyang isda na super-duper lambot niya na lulunukin mo na lang. Hindi siya katulad ng mga ibang isda na na parang may fiber pa, ganyan. Ito talagang malambot na malambot yung isda. Kung mahilig kayo sa yung sinigang na bulang lang, yung sinigang sa bayabas, magugustuhan nyo to kasi medyo magkahawig sila ng lasa.